araw, panibagong vlog! Ngayong araw guys, part 2 na ng Debate Challenge! Hello guys! Hello po! Kamusta ulit kayo? goods. Okay naman po. Tapos na ang unang challenge. At gusto ko kayo i-congratulate lahat dahil nabigay ninyo yung maganda ninyong opinion. Pagkakataong ito, gusto ko lang i-congratulate ang mga OGs na sina Mitch, Yana, Angel, Caitlyn, Ella dahil kayo ang nanalo sa unang challenge. Para naman sa mga candies na sina Krish, Kiara, Chloe, Bella at Kat, alam kong hindi nyo pa binibigay yung best ninyo para sa challenge na inassign sa inyo. Makakaasa ba ako na maipapanalo ninyo ang panibagong challenge na ibibigay ko ngayong araw? Chloe, anong sa tingin mo? Sa tingin ko po, mapapanalo po namin ngayon since nakita na po namin yung mga kahinaan po ng mga OG last vlog po. So, feel ko po, ako po, matatalo ko na po si Angel this time. Ikaw, Krish, confident ka ba na mananalo ang grupo ninyo? Yes po, confident po ako na mananalo po kami this time kasi po ready na po kaming talunin sila. Ikaw, Kat, ready ka na bang manalo ulit? Ready na po. Bella, Opo, ready na po kami at kayang-kaya na po namin bumawi. ikaw naman, Kiara, ano sa tingin mo strategy ng candies ngayon? Sa tingin ko po ay kailangan lang po namin gawin yung very best po namin para po manalo po kami sa challenge na to. Okay guys, 1-0 ang score. So kapag nanalo ang OGs ngayon sa challenge na ito, makakabalik ka na Mitch and Miles. Makakabalik na ang Milmi. Pero kapag nanalo ang mga candies sa round na ito, meron pa kayo isang laban para ituloy ang challenge. Naiintindihan ninyo lahat? Yes po! Okay, maaari nyo nang simulan. So yun na nga guys, kami ang unang sasalang sa part 2 ng debate challenge. Kasama ko nga pala ngayon si Kate at Kat. Kagaya ng dati, meron kayong tag 1 minute para defend ang sagot nyo. So guys, ready na ba kayo? Caitlyn, ready ka na? Yes! Ikaw Kat, ready ka Ready na? na. Ito ang tanong. Naniniwala ka ba na dapat lalaki ang gumastos sa unang date? Ang napunta sa'yo Kat ay hindi ka naniniwala. Ang napunta naman sa'yo Kate ay naniniwala ka. Kat, pwede mo nang simulan. Hindi ako naniniwala na dapat sa first date, lalaki ang unang gagastos. Dahil karamihan sa kanila, sinusumbat nila lahat ng binibigyan nila sa babae kapag hindi sila nasasagot. Pwede namang hati na lang, bakit kailangan makilibre ka pa sa kanya, diba? Para sa akin, lalaki dapat ang gumagastos sa date. Bakit? Hindi ka naman makikipag-date kung hindi ka inayon ng lalaki, diba? Siya dapat ang gagastos. Tsaka sila yung unang nag-first move, umamin, at nangligaw. Kaya, dapat sila talaga ang gagastos. May share lang ako sa'yo, ah. Alam mo, Migs, ang sweet mo talaga yun. No? Pinost ko yun, Kat, eh. Nag-post ako sa social media ng chocolate at flowers bigay ni Migs. Wala, nakita mo ba yun? Wala ako pa kasi yun eh. Wala pang epal. Ay, candy pala. Alam mo, hindi kasi ako naasa sa mga bigay eh. Kaya ko naman kasing bumili. Gusto mo bilang pa kita kahit 10. Nakakaya lang kasi yung ikaw yung gagastos, ibabae ka. Uy, memorable ang first date, ah. Ano ka, sugar mommy? Ito naman. Okay, tama na yan guys. Paalala ko lang sa inyo guys ha, part 2 ng challenge namin. At di talaga sila magkaaway. So, guys, pwede na kayo mag-shake hands. Ang susunod naman na sasalang ay ang Hela, na si Hailey at Ella, at kasama si Bella. So ngayon guys, kasama ko na ulit si Ella at si Bella. Katulad ng nakaraan, ganito ang mechanics. Meron kayong tig 1 minuto para depensahan ang iyong kasagutan. Ito ang tanong. Naniniwala ba kayo na dapat lalaki ang una magbayad sa first date? Pupunta sa'yo Bella, hindi ka naniniwala. Sa'yo naman Ella, naniniwala ka na dapat lalaki ang una magbayad sa first date. Simulan na natin ang debate. Magsisimula sa'yo Bella. Ang sagot ko naman, hindi. Sa katulad nga ng sabi mo, kasi katulad ko, isa akong independent woman na kayang gumastos. Kaya ko namang gastosan yung date namin na magiging ka-date ko. Tsaka para hindi niya rin naman naisipin sa akin na isa akong ginagamit ko lang siya para sa date, diba? O Ella, ikaw naman, ano masasabi mo dun? Siyempre, katulad ka ng sinabi mo, oo ang sagot ko. Kasi yung pagsasagot ng lalaki sa mga gastusin sa first date, kasi doon niya mapapakita yung effort niya, yung kung gaano siya ka-interesado sa'yo. Kasi sa first date, paghahandaan talaga ng mga lalaki yan na dapat
mapasagot ka nila or magustuhan ka nila. Eh bakit? Malay mo, hindi lahat na nakaka-date natin mayaman. Malay mo, pogi lang, di ba? Hindi naman nasusukat sa yaman yun eh. Kahit pogi lang yan, kung gusto niyan i-date ka at igala ka, mag-iipon yan para sa'yo. Ops! Tama na yan. Remind ko lang guys debate lang po to, hindi po sila magkaaway. Sige nga guys, shake hands nga kayo para ma-assure yung audience na hindi kayo magkaaway. Ang susunod naman na isasalang ay ang di papakabog na Jelsie. Si Angel, Cassie, kasama nila si Chloe. So yun guys, kasama ko na si Angel at si Chloe. Meron din tig-isang minuto para depensahan ang inyong mga sagot. At ito ang tanong, naniniwala ka ba na dapat ang lalaki gumastos sa unang date? Sa'yo Chloe, hindi ka naniniwala at sa'yo naman Angel, naniniwala ka na lalaki dapat ang gumastos sa unang date. Sige Chloe, una mo na. Para sa akin, hindi naman importante na lalaki yung laging gumastos. Dahil bilang mga estudyante, limitado lang yung mga baon natin. Kasi hindi naman masusukat yung pagmamahal sa libre or sa pera. Masusukat yun kung paano siya mag-effort sa'yo, kung ano yung pinagsamahan nyo, and kung ano yung bonding na ginagawa nyo. Parang ako, ready kong i-share kung ano yung meron ako kay Cassie. At alam ko kay Cassie na kaya niyang i-share kung ano pa lamang yung meron siya. Siyempre yung guy, gusto niyang ipakita yung love. Yung guy na yun is nakakapag-ipon din naman siya sa baon niya or kung meron siyang part-time job. Ayun. Para sa akin naman, hindi lang naman tayo yung priority na magiging ka-partner natin or nung tao na nililigaw sa atin. Hindi lang tayo yung priority niya. Na dahil katulad nga ng sabi ko, hindi naman masusukat doon sa pagmamahal na yun kung ililibre ka niya. Kung siya yung gagastos ng pinag-datean nyo. Mas okay kung magpi-50-50 kayo para mapakita nyo na sagot nyo ang isa't isa kahit anumang mangyari. Una pa lang, dapat ng date, dapat na ipapakita niya na kung ano yung meron siya, ano yung gusto niyang ibigay para sa'yo. So, ibig sabihin kapag hindi ka nilibre ng isang lalaki sa unang date nyo, wala na siyang pagmamahal sa'yo. Bob, tama na, masyado kayong gigil eh. Siyempre guys, i-clear ko lang ulit. Part lang to ng challenge yan, hindi sila galit sa isa't isa. Angel, Chloe, mag-shake hands na kayo. At ang susunod na sasalang ay ang bigating Brianna. Si Brion, si Yana, at isama na natin si Krish. Kasama ko na si Yana at si Krish. Katulad nga rin na sinabi nila, may 1 minuto kayo para depensahan ng mga sagot nyo sa ibabato kong tanong. Ready na ba kayong dalawa? Yes. Ito ang tanong. Naniniwala ka ba na dapat lalaking gumastos sa unang date? Sa'yo, naniniwala at sa'yo, di naniniwala. Okay, start ka na, Krish. Well, for me, naniniwala naman ako sa traditional way na lalaki ang gagastos sa unang date. Pero ngayong generation kasi, dapat equal na tayo. Pwede naman mag 50-50 sa first date. Kasi, first of all, bakit mo iaasa yung sarili mo sa lalaki? Eh di first date pa lang, iisipin na ano ba to? Baka dinate lang ako neto para ilibre ko siya, ganun-ganon. So, kung meron naman tayong pambayad, ba't hindi tayo makihati? Kasi, syempre, dapat hindi tayo nagdedepende sa mga lalaki. Actually, kung gusto ka ng lalaki, mag-effort siya or dapat may kakaya niya na yung sarili niya bago siya mag-commit sa babae. So, dapat, kaya niya ng pakainin yung sarili niya, kaya niya nang bilhan ng mga gamit yung sarili niya, tsaka na dapat siya maghanap or manligaw sa babae. At normalize naman natin na dapat yung lalaki kasi syempre, sila yung nangliligaw eh. Sila yung dapat na nagme-make ng effort para makuha yung puso ng mga babae. Well, tama ka naman na dun mababase yung first impression ng mga babae. Pero paano naman yung first impression ng mga lalaki? Maiisip nila na ginagamit lang natin sila para sa pera. And take note, hindi na mabase ang paggagastos sa pagmamahal. No. Alam mo ba, nung mga 90s, mas ma-effort pa sila. Hindi nila kailangan ng pera para ligawan yung mga babae. Actually, gumagawa sila mag-effort, kantahan sila, haranahan sila. And I think, dapat hanggang ngayon, ino-normalize pa rin natin na hindi lang nababase sa pera ang paniligaw sa babae. Tama na yung dalawa. Masyadong nagkakainitan. Parehas naman kayo may point kayong dalawa, pero tingnan na lang natin mamaya kung sino ang mananalo. So, i-clear ko lang ulit guys, hindi sila magkaaway. Part lang po ito ng challenge na ang debate. So, para malinawagan kayo guys, mag-shake hands muna kayong dalawa. So guys, ang susunod naman na isasalang si Miles, si Mitch, at sama na rin natin si Kiara.
Hi guys, so ngayon kasama na po natin si Mitch and si Kiara. So bago tayo magsimula, gusto ko lang ulit linawin ang ating mechanic. So kailangan masagot nyo ang bibigay kong tanong sa loob ng 1 minute. So ang tanong ko ay, naniniwala ba kayo na dapat lalaki ang gumagastos sa first date? Ang pupunta sa'yo, Kiara, ay hindi naniniwala at sa'yo naman, Mitch, ay naniniwala. So simulan mo na ngayon, Kiara. Hindi ako naniniwala kasi para sa akin ay hindi sapat na dahilan ang pera para maipakita ng mga lalaki ang efforts nila sa mga babae. Maraming way para maipakita nila ito. At para sa akin is hindi importante or walang saysay yung pera para maipakita nila yung love na meron sila sa isang babae. Sa akin naniniwala ako kasi simple lang naman yan eh. Men should spend on the first date kasi it's their way to show us how much they respect the girl na ina-admire nila. Tsaka, gaya nga ng sabi mo, it's not about the money. Well, hindi naman kasi pera yung tinutukoy ko dito. It's about the effort to spend and the effort na they're willing to give us girls. Alam mo, Mitch, sa generation kasi ngayon, iba't iba na yung mindset ng mga lalaki at efforts nila na ginagawa sa mga loved ones nila. Paano na lang talaga kung may mga priority sila tulad sa mga family problems nila, hindi natin masasabi kung may valid reason sila or hindi. Alam mo, Kiara, dati pa naman talaga, lalaki na yung nagastos sa first date. Tsaka, it's their opportunity to show us girls their interest in a traditional way. Tsaka, men spend money on girls hindi dahil pinapakita nila na dominant sila, but rather for us to acknowledge na they can lead sa isang relationship. Kasi sino ba namang may gusto na yung lalaki is walang kakayahan manguna sa isang relasyon, di ba? Baka ikaw, gusto mo ba yun? Grabe, tama na. Sobrang dami na nangyayari. Sobrang init na nangyayari, guys. Kaya yun, dito na nagtatapos ang kanilang debate. At syempre, gusto ko na ulit linawin sa inyo, guys, na this is just a challenge and wala pong anything personal na away dito. Kaya, para ma-assure ulit kayo, guys, syempre, hindi pwedeng hindi sila mag-handshake. Ayan. Oh guys, grabe talaga yung part 2 ng debate challenge, no? Gusto niyo na ba malaman kung sino yung mga nanalo? Ang nanalo naman sa first round between Kat and Kate, ang nanalo ay si Kathleen! Para sa round 2 naman, ang nanalo between kay Ella and Bella ay si Bella! Okay guys, ngayon naman para sa round 3, ang nanalo between kay Angel and Chloe ay si Chloe. At guys, ang nanalo naman para sa round 4 between kay Yana and Krish, walang iba kundi si Krish. At ito na guys, para sa ating round 5, ang pinaka-inaantay ng lahat. At ang nanalo nga pala sa challenge na ito between kay Mitch at Kiara ay si Kiara! Umuwi na kayo! Umuwi na! Yan, tama naman na yan. At ito guys, ito na maganda. All one na sila. At kaya guys, abangan ninyo ang part 3 ng aming challenge. Yeah!